Si Baldo, isang masipag na OFW na welder sa Brunei, ay bumalik sa Pilipinas dahil sa malubhang kalagayan ng kanyang asawang si Lani, na may cancer. Taon-taon, tinitiis ni Baldo ang layo mula sa kanyang pamilya upang masuportahan ang kanilang pangangailangan, lalo na ang edukasyon ng kanilang 3 anak. Ang kanyang pag-uwi ay puno ng pangamba at pag-aalala para sa kanyang asawa. Pagdating ni Baldo, agad siyang sinalubong ng kanyang mga anak na may halo-halong damdamin ng saya at lungkot. Si Lani, na ngayon ay payat at malayo na ang itsura mula sa dating masigla at malusog na babae, ay tumingin sa kanya na may luha sa mga mata. "Baldo, salamat at umuwi ka," mahinang sambit ni Lani habang mahigpit ang kanilang yakap. "Lani, ano man ang mangyari, nandito ako. Hindi kita iiwan," tugon ni Baldo na pinipigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Sa sumunod na mga araw, ginugol ni Baldo ang oras sa pag-aalaga kay Lani, habang unti-unti nilang ginagamit ang naipon niyang pera para sa kanyang paggamot. Napag-usapan din nila ang posibilidad na ibenta ang kanilang lupa, na matagal nilang pinag-ipunan at pinangarap na pagtayuan ng mas malaking bahay para sa kanilang pamilya. Isang gabi, habang nakaupo sila sa beranda, tumingin si Lani kay Baldo na may bigat sa kanyang mga mata. "Baldo, mayroon akong dapat sabihin sa iyo. Tungkol ito sa mga bata," panimula ni Lani, ang kanyang boses ay nanginginig. "Ano yun, mahal?" tanong ni Baldo, na may kutob na may malalim na problema. "Ang totoo, hindi mo anak ang dalawa sa kanila. Patawarin mo ako," umiiyak na pagtatapat ni Lani. Napabuntong hininga si Baldo, hindi agad makapagsalita, ang sakit ay kumalat sa kanyang buong katawan. "Paano? Bakit?" Hindi matuloy ni Baldo ang kanyang tanong, ang sakit at pagtataka ay halata sa kanyang boses. "Sa mga panahong mag-isa ako dito, nagkamali ako. Nagastos ko ang perang padala mo hindi lang sa sugal kundi pati na rin sa ibang lalaki. Hindi ko alam kung paano nagsimula, pero nang mapansin ko, huli na ang lahat," pag-amin ni Lani na may pagsisisi. "Lani, ang sakit ng nalaman ko. Pero hindi kita kayang iwan sa ganitong kalagayan. Mabuti ka pa ring asawa at ina para sa akin," sabi ni Baldo, pinipilit maging matatag para sa kanilang lahat. "Lani, mahal na mahal kita. At kahit nasaktan ako sa nalaman ko, nandito pa rin ako para alagaan ka, lalo na sa mga huling araw mo dito sa mundo," mahinahong sabi ni Baldo, habang pinapahid ang luha sa kanyang mga mata. Tumingin si Lani kay Baldo, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagsisisi. "Baldo, hindi ko alam kung paano ako hihingi ng tawad sa lahat ng sakit na naidulot ko sa'yo. Napakabuti mong tao, at hindi ka dapat magdusa dahil sa mga pagkakamali ko," tugon niya, ang kanyang boses ay nauutal sa emosyon. "Alam ko, Lani, nasaktan ako ng sobra, pero sa mahabang panahon magkasama tayo, marami rin tayong masasayang alaala. At hindi ko kayang pabayaan ka sa ganitong sitwasyon," sagot ni Baldo, ang kanyang mukha ay larawan ng sakit at pagmamahal. "Napamahal na rin sa akin sina Mark at Gabby, at ituturing ko silang tunay kong mga anak, pantay lamang tulad ni Carla. Mamahalin ko sila dahil parte na sila ng buhay ko, at ikaw ang nagdala sa kanila sa mundo," dagdag ni Baldo. "Baldo, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Ang iyong pagpapatawad at pagmamahal sa akin at sa mga bata, kahit sa gitna ng ganitong pagsubok, ay higit pa sa kahit anong bagay na maaari kong hilingin. Nanghihinayang ako sa mga oras na nasayang dahil sa aking mga pagkakamali," sambit ni Lani, habang hinahaplos ang kanyang kamay. "Lani, ang mahalaga ngayon ay ang mga sandaling magkasama pa tayo. Aalagaan kita hanggang sa huli. Walang pagkukulang, walang pag-aalinlangan. Ito ang pangako ko sa'yo," pagtatapos ni Baldo na may determinasyon sa kanyang tinig. Ang kanilang pag-uusap ay humantong sa mahirap na desisyon ni Baldo na patawarin si Lani at manatiling susuporta sa natitirang panahon niya. Sa kabila ng sakit na naramdaman, pinili ni Baldo ang pagmamahal at pagpapatawad, bagamat ang kanyang puso ay labis na nasaktan. Sa huling 2 buwan ng buhay ni Lani, pinatunayan ni Baldo ang kanyang katapatan at pagmamahal bilang asawa at ama, isang patunay na ang pag-ibig sa kabila ng malalim na sugat, ay maaaring magdulot ng paghilom at kapatawaran. Pagkatapos ng pagpanaw ni Lani, naiwan si Baldo sa isang masalimuot na sitwasyon. Naubos ang kanyang naipong pera sa mahabang gamutan ng kanyang asawa, at naipagbili na rin ang kanilang lupa upang matugunan ang iba pang pangangailangan. Sa kabila ng kanyang pagdadalamhati, kinailangan niyang magpatuloy para sa mga bata. Nagtatrabaho si Baldo bilang isang welder sa isang lokal na construction site,
kung saan maliit lamang ang kanyang kinikita. Sa tuwing pauwi siya galing trabaho, madalas niyang pag-isipan ang posibilidad na muling magtrabaho sa ibang bansa para sa mas malaking sahod. Ngunit ang responsibilidad sa kanyang mga anak, lalo na pagkatapos ng pagkawala ni Lani, ay nagbigay sa kanya ng rason upang manatili. Isang gabi, habang nakaupo sila sa hapagkainan, tinitigan ni Baldo ang kanyang mga anak na si Mark, Gabby, at Carla, na abala sa kanilang pagkain. Mga anak, alam ko hindi madali para sa atin ngayon. Marami tayong pagsubok na hinaharap, pero magkasama tayo sa lahat ng ito, mahinahong sabi ni Baldo. Tumingin si Carla sa kanya, Tay, hindi na po ba tayo magiging okay? Hindi ka na ba ulit mag-a-abroad? Napabuntong hininga si Baldo, gusto ko sanang mag-abroad para sa mas malaking kita, pero mas kailangan ninyo ako dito. Ayokong maiwan kayong walang kasamang magulang dito. Bagamat nasa isip pa rin niya ang posibilidad na magtrabaho ulit sa ibang bansa, mas pinili niyang unahin ang pangangailangan ng kanyang mga anak sa pagmamahal at gabay. Sa mga sumunod na araw, nadama ni Baldo ang bigat ng buhay. Hindi sapat ang kanyang kita bilang welder sa construction site, kaya naman sa mga oras na hindi siya nagwe-welding, namamasada siya ng tricycle para kumita ng dagdag. Ang mga dating kaibigan at kumpare niya ay unti-unti na ring nawala, naglaho kasabay ng pagbabago ng kanyang kapalaran. Isang gabi, umuwi si Baldo mula sa mahabang araw ng pagtatrabaho. Sinalubong siya ng mga anak na abala sa paggawa ng kanilang takdang aralin. Kumusta ang araw niyo sa eskwela mga anak? Tanong ni Baldo habang hinuhubad ang kanyang sapatos. Okay naman po tay, pero medyo kulang po ang baon namin kanina. Hindi kami nakabili ng ulam sa tanghalian, malungkot na tugon ni Carla. Naramdaman ni Baldo ang kirot sa kanyang puso. Pasensya na mga anak, gagawin ko ang lahat para mabigyan kayo ng sapat na baon, sabi niya habang tinatapik ang ulo ni Carla. Tay, hindi naman po sa nagrereklamo kami. Naiintindihan namin na mahirap ang sitwasyon natin ngayon, sagot ni Mark, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pag-unawa. Oo nga po tay, hindi naman po kami nagugutom. Nakakain naman kami ng sapat, dagdag ni Gabby, na nag-aalala sa damdamin ng kanilang ama. Napabuntong hininga si Baldo, salamat mga anak. Alam ko na marami tayong pagsubok, pero pangako, gagawin ko ang lahat para mapabuti ang ating buhay. Alam po namin tay, kayo ang pinakamatibay at pinakamasipag na tatay na kilala namin. Salamat po sa lahat ng ginagawa nyo para sa amin, sabi ni Carla, puno ng pagmamahal at paghanga. Kayo ang inspirasyon ko mga anak. Basta magkakasama tayo, malalagpasan natin ang anumang pagsubok, tugon ni Baldo. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng lakas at pag-asa sa kanilang pamilya. Sa kabila ng mga paghihirap, ang pagsasama-sama ng pamilya at ang pag-unawa at suporta ng mga anak ni Baldo ay nagbigay sa kanya ng sapat na dahilan para magpatuloy at labanan ang mga hamon ng buhay. Isang gabi, habang si Baldo ay tahimik na nakaupo sa labas ng kanilang bahay, pinagmamasdan ng mga bituin sa langit, isang diwata ang biglang nagpakita sa kanyang harapan. Ang diwata, na may anyong kumikinang, ay lumutang sa hangin na may mahinahong aura. Baldo, ako'y isang diwata na naglalakbay sa mundong ito upang tumulong sa mga taong may busilak na puso. Ang malumanay na sabi ng diwata, na ang kanyang presensya ay nagdala ng kapayapaan sa paligid. Nagulat si Baldo sa kanyang nasaksihan ngunit naramdaman niya ang kalmado at mabuting intensyon ng diwata. Sa aking paglalakbay, napansin ko ang iyong kabutihan at ang mga pagsubok na iyong hinaharap. Kahit pa sa pagkakataong ikaw ay niloko at nasaktan, pinili mo pa ring magpatawad at magmahal, patuloy ng diwata. Habang lumiliwanag ang paligid, inilabas ng diwata ang isang kakaibang welding torch na nagliliyab sa gintong liwanag. Ito ay isang mahiwagang welding torch. Kapag ginamit mo ito sa paghihinang, ang anumang metal ay magiging ginto. Ito ay tanda ng aking pagkilala sa iyong puso at katatagan. Napamangha si Baldo sa regalo na kanyang natanggap. Paano ko ito nararapat gamitin? Tanong niya, habang tinatanggap ang welding torch. Gamitin mo ito ng may karunungan Baldo. Huwag para sa kasakiman, kundi para sa ikabubuti ng iyong pamilya at ng iyong komunidad. Ang kayamanang ito ay maaaring magdala ng ginhawa sa iyong buhay, ngunit tandaan mo na ang tunay na yaman ay nasa pagmamahal at pagtutulungan ng pamilya. Payo ng diwata bago ito unti-unting naglaho, iniwan si Baldo na may bagong pag-asa at misyon sa buhay.
Mula noon, ginamit ni Baldo ang mahiwagang welding torch hindi lamang para sa kapakanan ng kanyang pamilya kundi pati na rin sa pagtulong sa kanyang komunidad. Nagbago ang kapalaran nila, at sa kabila ng mga pagsubok, ang kanyang kabutihan at pagmamahal ang naging susi sa isang masaganang buhay. Sa paglipas ng mga taon, naging matagumpay si Baldo sa pagpapalago ng yaman na dulot ng mahiwagang welding torch. Nabili niya muli ang mga lupa at ari-arian na naibenta niya noon para sa panggamot ng kanyang yumaong asawa. Ang dating simpleng buhay ni Baldo ay napalitan ng kasaganaan at kaunlaran. Ngunit hindi ito naging dahilan para magbago ang kanyang pagkatao. Napansin ni Baldo ang pangangailangan ng trabaho sa kanyang komunidad, kaya't nagpasya siyang magtayo ng isang construction company. Layunin niya na mabigyan ng trabaho ang mga walang hanap buhay at matulungan ang kanyang mga kababayan. Sa pagbubukas ng kanyang kumpanya, maraming tao ang nagpasalamat kay Baldo. Salamat Sir Baldo, sa pagbibigay mo ng trabaho sa amin. Malaking tulong ito para sa pamilya ko, sabi ng isa sa kanyang mga empleyado. Ang pasasalamat ay bakas sa kanyang mukha. Sir Baldo, hindi mo lang kami binigyan ng trabaho, binigyan mo rin kami ng pag-asa. Maraming salamat po, dagdag ng isa pa, na may saya sa kanyang mga mata. Sa kabila ng kanyang yaman, nanatiling mapagkumbaba si Baldo. Mahalaga para sa kanya na ituro sa kanyang mga anak ang kahalagahan ng pagiging mapagkumbaba at mabait sa kapwa. Isang gabi, habang magkakasama silang kumakain sa hapag, sinimulan ni Baldo ang isang mahalagang usapan. Mga anak, gusto kong malaman ninyo na kahit mayroon na tayong mas maginhawang buhay ngayon, hindi dapat magbago ang pagtingin natin sa mundo at sa mga tao. Ang tunay na kayamanan ay nasa pagiging mabuti at mapagkumbaba sa kapwa. Tay opo, isa sa puso namin lahat ng aral ninyo sa amin. Salamat po sa pagiging napaka-responsableng ama. The best po kayong tatay, tugon ni Carla, na may sinseridad at pagmamalaki sa kanyang ama. Opo tay, kami po ay palaging magiging mapagkumbaba at mabait, tulad ng itinuturo ninyo, sabi ni Mark, ang panganay na may paghanga sa kanyang mga mata. Kayo ang inspirasyon ko mga anak. At sa bawat araw, pinapaalala ninyo sa akin kung bakit patuloy akong nagsisikap, sagot ni Baldo, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pagmamahal at pagpapahalaga. Ang kanilang pag-uusap ay hindi lamang tungkol sa kasaganaan sa material na bagay kundi pati na rin sa kayamanan ng pagkatao at relasyon sa pamilya at komunidad. Sa mga simpleng sandali tulad nito, muling pinatunayan ni Baldo at ng kanyang mga anak na ang pinakamahalagang pamana ay ang mga aral ng kabutihan, pagpapatawad, at pagmamahal sa kapwa.